Ganito na nga ba ngayon sa tinuturing natin na ikalawang tahanan ng ating mga anak? Na hindi na pwedeng itama ng mga guro ang kanilang mali. Ito ay mula sa post ni Ma'am Chiri Gonayan. May nahuli akong nangungopya. Hindi ko na sinita. Baka kasi matrauma. May nagdadaldalan habang exam. Hinayaan ko na lang. Baka sabihan akong abusive. May lumalakad-lakad. Parang nasa mall. Gusto ko sanang singhalan. Kaso baka magka-anxiety. May nagsisigawan pa. Pero wag na. Baka child abuse na naman yan. Gusto ko sanang punitin yung kodigo. Pero baka magsumbong. Baka mag-viral. Baka magka-depression. So ayun, ngumiti na lang ako. Ganyan na talaga ngayon. Mga bata, masyadong marupok. At bakit? Kasi batas mismo ang nagturo sa kanila. Maging entitled. Teacher ka, hindi ka na second parent. Robot ka, hindi ka pwedeng magalit. Hindi pwedeng magalit. Pero gusto nila, ikaw pa rin magturo ng values. Eh paano? Kapag pinagsabihan mo, violation na. Kapag pinagalitan mo, mental damage na raw. Kaya wag na tayong magulat. 5 to 10 years from now, we'll have a generation that's entitled, fragile, and loud. Pero allergic sa correction. Gusto nyo ng child protection? Eh teacher protection meron ba? Kung second parent talaga kami, bakit kami bawal magdisiplina? Second parent ba ang takot sa estudyante? Mga batang 80s at 90s. Luhod sa asin, luhod sa munggo, naliparan ng chalk, nabato ng eraser, pero tumibay, lumaban. Ngayon, masermunan mo lang may breakdown na. Hello students, hello Pilipinas. Good luck sa future. Hindi sapat ang basta sabihan lang ang mga bata na hindi mo papagalitan. Dahil kahit tayong mga magulang ay hindi sinusunod kung puro bawal. At mahinahon lang sa pagbibigay ng disiplina sa kanila. Pwedeng maging mahigpit ang mga guro nila sa kanila. Basta't wag lang sosobra. Kayo, ano sa palagay nyo? Kailangan na nga ba ibalik yung kamay na bakal sa mga guro natin para mas madisiplina ang mga estudyante? Maraming salamat sa inyong panunood. God bless.